Pahinga ko lumayo. Ay, kalasan ako kung baga pusil, patay na. Din eh. Bakit nagagawa ko? Diri pahiyara. Ano yan? Ayaw. So, una nga tanan, araw kong pasaylo ako ni yung analita ko. Pasaylo ako na pagiging late. Sorry. So yan na, salamat sa Ginoo, ani kita yan na, nagtitiro para mamatihan niya pulong, pinaagi di hapon ito, asya gyapit aton pagdayaw haiya. So, nahinumduman ko, na kadto kita ha matalas shooting, importante hinduro ang mga gintutdohan naton instructor or tawag to RO o range officer. Ba? Bagat mga action star. Importante niya mga instruction, kaya niya mga instruction kung papamatian naton or karegsigon papamatian, bubuhatan naton niya mga instruction, makakahatag aton in safety. Safety aton pati gyapon na ibang tawo. Yan kung naato dito diri mamatihan niya mga instruction, pwede siya makahataghin kadilikaduhan ha ibang tawo pati gyapon niya kalugaringon. In relation nito nato pag-history niya na parte gihapon hanpulong hanaton Ginoo or the word of Jesus Christ. So importante hinduro na buhaton naton o pamatian naton ang pulong hanaton Ginoo. So ito yung title hanaton niya na mensahe, the word of Jesus. So, naton scripture passage nga kulop, di kita yan na John chapter 5, verses 24 to 25. So, maalay magkatok daw. So, sorry kay naihagod akin kay pero ini ka chapter binasa-basa ko ang mga naiha ko pag-prepare. So, nasa rin nga natong pulong Diyos, dito John chapter 5, verses 24 to 25. Nasa rin ang pulong Diyos, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Next verse. Truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Let us pray. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Dear gracious Father in heaven, thank you for the grace and great love that you have given us in Christ. Salamat gihapon han pagtiro kaamon yan nga kulop. And salamat gihapon ang mga physical blessings, labi na ang mga spiritual blessing. Adi kami yan nga kulop, nagpapaubusay mo, na tugutan mo kami makaintindihan imo mensahe, na magtutduhaamon ang baraan ng Espiritu nga nag-uukuyaamon. Ikaw maghatagan kalambrag ang kada usa, nan buhaton namon ang imo gipapabuhat ini nga mensahe yan nga kulop. Pasaylo kami hanamon mga sayop, pasaylo kami nga talagsa nangangalimot kami han imo mga tugon or sugo didahan Biblia. Ikaw lang na ngay dayawon kay ikaw labawan nga tanan. Ginampo naman ni hangaran ni Jesus. Amen. Talingkod kita. Yan naton scripture passage, di kita Book of John. Ini nga Book of John, amoy nin ikaupat nga gospel. The fourth gospel. Ini nga fourth gospel, diri niya gin-mention ang ngaran han writer. Kung magbabasa kan Book of John, wala hiya mag-mention kung nino writer hito nga book. Pero according naton early church tradition, ini nga letter or book ginsurat ni Apostle John around AD 90. Yan ini nga writer hini nga book, the gospel, iya gindi-describe niya kalugaringon as the eyewitness of Jesus. Nakakita gud kan Jesus, nakabatihiya, nakakita yan mga
milagro, nakabatigya po niya ang mga panutduan ni Jesus Christ. Yan na ang desire hini nga writer, hini nga Book of John, aniya desire is, ang mga magbabasa hini nga surat, makasabot hirahan tinuod parte kan Jesus. Amo niya desire. Nga ikaduha, labot lang nga makasabot, tumuod hira. Han mga kamaturan nga ada dita ha, iagin surat nga, the Book of John. Yan na, ang purpose ini nga gospel, yung surat ini ni Apostle John na niya panuyo or purpose. Ano ba niya purpose ini nga pagsurat ini nga gospel? Na ini niya magbabasa hini nga iyagin surat, tumuod hera kan Jesus Christ, nga pinaagi kan Jesus, magkaadahiran eternal life or salvation, ngan karaw to nera hi Jesus Christ as the Christ, the fulfillment of Messiah. Hiya ang katumanan han saad han Dios di dahadaan naging saaran partihan Messiah or Christ, kundi natuman ito ya pinaagi kan Jesus. Ngan ining gyapon nga book, makikita naton ang gimpakita ni Apostle John ang natures ni Christ. Na Jesus is 100% divine and 100% human. So amo ito't kuan niya. Yan na natin scripture passage, John chapter 5 verses 24-25. Ano ba ang kabutangan hini? Kikitaon natin ang context. Ang context hini, brothers and sisters, kay Jesus Christ kumadtoy ha Jerusalem. And ang rason, may ada dito, Feast of the Jews. So, may pesta ang mga Hudyo. Ngayon kumadtoy Jesus Christ, dapat dito ha Jerusalem, dapat ha Bethesda. Di rin ang Tesda nga ito dito ha, Kabukay. Ini nga, Bethesda. So, ini nga Bethesda, ato dito nakabutangan mga invalids. So, ano ba't na mga invalids? Ito, maada din ang mga blind, lame, and paralyzed. Ada dida. Tapos nagkukaniran pool. Yan na, may ada dito usang nga tao nga invalid. Ito nga usang nga tao dito nga invalid is gintambal ni Jesus Christ. Han adlaw nga gintambal hiyahan Ginoo, adlawhan Sabat. Amo ton adlaw nga gintambal hiyahan Ginoo. So anatabo han pakahibarohan mga Hudyo, mga Pariseo nga iba pang na mga labaw ng mga Hudyo, imbis nga malipay hira nga may daw sa nga tawo nga naupay, diri hira nalipay. Kay tungod nga nahitabo ko nito the day on Sabbath. So, era gina-accuse, gin-persecute ni Jesus Christ nga nakabuhat ni Jesus Christ in unlawful han Sabbath. So, era gin-accuse. Pero ama to, nag-reply lahi Jesus Christ sa era, John chapter 5 verse 17, "My Father is working until now." Ito nga panahon, ito nga now, Sabbath day. Nag-iistoryahiran, inayak na niyan mga Hudyo, nag-persecute iya, nga nag-accuse sa iya. And I am working. So yan na, ini nga verse, makikita natin, brothers and sisters, na naton Diyos Amay, bisan Sabbath day, nagtatrabaho iya. So, gipakita gapili, and I am working. Parehas gyapon hiyahan Diyos Amay nga nagtatrabaho gyapon ng Sabbath day. So yan na, haaton na mga hintil, diri kita niya makagets kung ano't karig sa gani. Pero ang mga Hudyo, nakaintindihira han mensahe ni Jesucristo. So, dito ha, next verse, verse 18, "This was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, ito nila persecution or accusation kan Jesus, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God." So nagets nera ang mensahe ni Jesus Christ nga, kung ang Diyos Amay nagtatrabaho, ako gyapon nagtatrabaho. So ginpaparehos niya tiya kalugaringon han Diyos Amay. So nakasabot era nga Jesus Christ nagkiklaim niya na may adahiya divine nature. Yan na, makikita natin, brothers and sisters, hini nga verse, han kabutangan, han mga Hudyo.
Di ba? Ang kabutangan ng mga Hudyo, gusto gud nila patayon na Jesus. Kamakaradlok amatera kada to na una-huna, ngan kasing-kasing. Nga ang natabo ito dida, may daman ginbuhat ni Jesus Christ nga maupay, gintambal niya sa nga tao. Pero makikita nimo ang balos ang mga Hudyo, ang ginbuhat ang Ginoo, gusto hiya patayon kay ang rason kay napaka Dios nagyapon niya. Diri nira makarawat ang kamatuoran na ginyayakan ni Jesus sa era. Na Jesus Dios hiya. Pareho siya hit Dios, equal hiya han Dios. So ini na mga Hudyo nga ani din brothers and sisters, makikita naton nga they are unbelievers. Unbelievers Jew. Kay kung believer ito, diri nira paghihikapatayon ang Ginoo. Amen? So yan na, kay gusto nila pa ikapatayon, kasi mga unbelievers ini. So amay tutkuan niya. So nga din nakitahan, ini nga verse, amin yun, ginyak na ni Jesus Christ, may nakada na yahin conversation with the ini na mga unbelievers Jew. Tapos usay ni na mga words or mga giginyakan, mga pulong, amin itaton scripture passage. Makikita naton kabugtuan ko Ginoo, nasa ingredients naton Ginoo aton scripture passage na truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Ini nga word nga, truly, truly, ang karigsigin ni brothers and sisters, in Greek, amen, amen. Iyan may din gini-emphasize si Jesus Christ. Karigsigin kung gintatagan yan, emphasis, ini nga iaygayakan, o importante niya. Importante niya, partihan salvation. Kaya makikita natin, may the word nga, eternal life, may the judgment, may the death to life. So, ang context about salvation. So, usa ini nga importante regarding han salvation na kinahanglan naton pamation ngahin karawton. Ang amazing line ni Jesus Christ, itiya amin amen, nauuna sunod mensahe na. Kita, nauuna na it mensahe, tapos maamin na kita. Di ba? So, amen, amen. Truly, truly. Nasa ni Jesus Christ. So, yan na. Ang ini nga verse, makikita natin, brothers and sisters, may daya declaration. Ngan ini nga klase nga declaration is divine declaration. Kaya niya divine declaration, kaya nagde-declare divine. Jesus Christ. So yan na, aniya declaration ini, makikita natin brothers and sisters, according ang mga theologian, gimpapahibaro ni Jesus Christ as the word niya nasa ringa didi, whoever hears my word and believes who sent me has eternal life. Gimpapakita din ni Jesus Christ kung hino talaga ang mga naposes han eternal life. So may ada mga indication or manifestation or proofs nga usa nga tawo na possess han eternal life. So nasa in Jesus Christ, base ni nga bersikulo, ang tawo nga na possess han eternal life, ang mga tawo nga who hears my word. So ito nga word nga hears, listen. Ito nga listen, karigsigon, may ada obedient or faith. Kaya kung may kita mga anak, ginyak na naton hira, oy, so ganini, pagtuon ikaw, maaram ka nakabati tiya. Pero kung waray magtuon, di itaton kayakan, waray ka man mamati. Pero maaram kita nakabati ya. Ang naton karigsigonan waray mamati, waray ka man magbuhat, hanapang ginyayakan. So, obedience. So, yan na, nasa ni Jesus Christ, ang tao nga nagpo-possess in eternal life, ang profito, may dahiya obedience, han pulong, han Ginoo. May dahiya obedience, han message or mensahe, han aton Ginoo. Yan na, according nga theologian, ini nga second phrase, and believes him who sent, usalit pa niya, clarification niya, ang siya nga phrase. Ang siya nga phrase nida, who hears my word. Kung ikaw may daka obedient, han pulong, han Ginoo, may ada ka pagtuo han Dios nga nagpadaraha iya. Amen to, equivalent ito, kung ikaw may daka obedience,
hanpulong han Ginoo, ano equivalent nito? May ada ka pagtuo han Dios amay. Kundi amo ang nagpadara iya. So ang atong Ginoo, ginyak na niya ang mga unbelieving Jews kung hino ninyo na possess ang eternal life. Ang mga tawo lang nga namamati ha iya. So karigsigon ini na diri karigsigon nakabatikahan mensahe ang Dios, namamati kan mensahe ang Dios. May ada ka na inabuhi nga waray katapusan. Ini nga karigsigon ni Jesus Christ who listen, iya peto yagin explain. Next chapter. Next chapter chapter 10. Nasaan gidi Jesus Christ mga unbelievers Jew, but you do not believe. Ang reason kaya no direra natuod, because you are not among my sheep. Next verse, 27. My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Ang mga tao lang may ada obedience, hanpulong han Ginoo, nasa ni Jesus Christ, aniya lang mga sheep. Diri ka nga ni sheep han Ginoo, karigsigon, ware ka ability to obey han word ni Jesus Christ. Kay tungod nga diri ka sheep han Ginoo. Okay? So yan na, kung ikaw may da kaya na desire or ginbubuhat mo na ang kaburuton han Ginoo ang iya pulong, karigsigon, nagpapakita ito na you are the sheep han aton Ginoo. So, diri nga tanan nga tawo makakaposes ang eternal life. Ang makakaadala ng eternal life is ang mga sheep han Ginoo. Ito nga sheep is figurative. Diri literal nga mga tupa laan mga may namamati ang pulong Ginoo. Man kita diri man kita mga tupa. Di ba? Diri man kita mga sheep. Bagalan sheep pero diri kita sheep. Okay? So yan na encourage gini figurative ang sheep is the chosen, ang mga gimpili hanaton Dios. So, ang reason kay ano ini na mga unbelievers Jew na mga nag-persecute, nag-accuse kan Jesus Christ, permi, kaya na direra na believe, natuod ang mga ginyayakan, gintutot doon ni Jesus Christ, kaya ang rason la ito direra pinili. Direra sheep. Direra nusan, you are not among my sheep. Saring pahan Ginoo. So the evidence that a person has eternal life is seen in his listening to the message of Jesus. The listening also means believing. Yan na gin-explain pa ni Jesus Christ regarding han mga ang reason kaya ano diri natuod ang mga Jew. John chapter 6 verse 44. Nasa niya nga di, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Waray tawo nga mga kakadto kan Jesus, waray tawo nga matuo, mamamati, matuman haniya saad, kundiri ang Diyos sa may hayan nagdara. Okay? So, karigsig yun lang ni, ang rason kaya ano kita yan na nagkaadang pagtuo, ang pinakarason nito, diri tungod hanaton kalugaringon, pagkaintindi, diri tikang haton kalugaringon, kinaiya or nature. Kundi, tikang itohan Diyos amay, iya kitagin, compel, ikadto kan Jesus Christ. Gindara kita niya nga to kan Jesus Christ. So, ang Diyos amay lagi hapon, ang may da otoridad, han mga, kung hinot matatalwas, diri ikaw. Diri ito na maghuhulat hay mo, sumatan ka ng gospel, tapos maghuhulat hay mo ang Diyos kung mato ka diri. Ito kung so ganito ang senaryo, nagpapakita nga waray sovereignty di dahigad han salvation. But gipapahibaro pinagihan Biblia, gipapahibaro nga naton Diyos is may daya sovereign authority or sovereign power over salvation. Pinagi nga hiyala it meda gahom kung hinulat magkakadan eternal life. Pinili niya. Ito niya mga pinili, amay ito makadto kan Jesus Christ. Ang diri pinili, diri tiya nakadto kan Jesus Christ. Diba? So, pero kita pag-judge, kaya ba yung nag-judge kita dayon nga, may da kita gin-invite sa nga tao, nga Bible study, tatong fellowship, diri good natin, di man nina daw pag ginaw, di din pinili. So, diri lang kita ma-judge, diba?
So, bangin diri pa niya adlaw niya pagka-regenerate. So, natong first point, kasi nga di, we must accept that salvation comes by believing in the word of the Lord Jesus. So, amin yun usa nga emphasis or important na content natong salvation, na kinahanglan ikaw, kung gusto niyo mga karawatan katalwasan, kinahanglan ikaw natuod ka han mensahe hanaton Ginoo or His Word. Yan makikita naton ha next sentence, hanaton verse, tikang hanaton scripture passage, gin-explain nga di kung anon karigsignon han eternal life. Kaya nasi nga di, and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So, gin-describe din in Jesus Christ, ano ba't karigsigyon in eternal life? Ang karigsigyon in eternal life, you have, a person does not come into judgment. So, karigsigyon, ini nga tawo nga may ada na eternal life, may ada na freedom from God's punishment, which leads to separation from Him. Kasi ang ining judgment ini is about punishment or condemn. So, ang reason kaya ano may the punishment, maaram na kita kay tungod niya, we are under sin. Ito't consequence or payment or penalty han sin. Yan na ini nga promise ni Jesus Christ, kung ikaw may da ka na eternal life, diri ka na ma-undergo han punishment ni God. Waray na separation, haimo, tikang haimo, tikad to ha Diyos. Waray na separation. Ito ang reality han mga chosen people of God. The chosen of people of God has freedom from God's punishment and separation from Him. So yan na, kinahanglan magkaada kita confidence, brothers and sisters. Kung ikaw may nakapagtuha Ginoo, nakikita ni mo may obedience, karigsigyon, kinahanglan mo karauton hay mo, hunahuna ngayon kasing-kasing nga ikaw, diri ka na ipapanish ang Diyos, kaya amiton reality, amiton fruit and eternal life, ngayon diri ka na mabubulag ha Diyos, amiton reality naton. Kung may kita pagtuo. So makikita naton, tika nga naton scripture passage, brothers and sisters, ang naton Ginoo, ginyak na niyan mga unbelieving Jew na may ada panahon. Ay. Ano ya? Kung mabasahan natin ang next verse, so mababasa natin brothers nga may ada ang karigsigyon nini in-clarify pag-yab, gin-describe nga a person does not come into judgment, gin-describe ini na nasa nga di, but has passed from death to life. Diri karigsigyon ini brothers and sisters na yan na ang mga believers o magturuan Ginoo waray na physical death. May dalagyapon. Bisan kita kumarawat yan na kan Jesus Christ, mamamatay lagyap kita. Pero physically na itiya. Pero ang karigsigyon ini has passed from death to life. Ang karigsigyon ini nagkaada kita free, na set free kita from the power of death. Waray na kita ilaruman kamatayon. Okay? Amitot karigsigyon na has passed from death to life. Asya gyapon niyan ni Apostle Paul, Romans chapter 6 verse 9, we know that Christ being raised from the dead will never die again. Death no longer has dominion over him. So yan na, brothers and sisters, tungod ang believers, the chosen people, ginunite ni God the Father kan Christ, kung anong natabo kan Jesus Christ, amo gyapon it matatabo haaton. Okay? Kung ni Jesus Christ na raised from the dead, then will never die again, amo gyapon matatabo haaton. Waray na, kung ni Jesus Christ, waray na may daya victory over death, also apply gyapon haaton. Na-apply gyapon haaton. The person who has eternal life does not come under God's punishment and has been
set free from the power of death. So, ang subpoint A naton, we must accept that a person who possesses eternal life will not be condemned by God, but has been set free from death. Ini dako ini nga kadaugan haaton para haaton na magturo. Nawaray na haaton ang gawman kamatayon. Karigsigon anaton yan na nakikitan din niya kalibutan, aton kalagas, kamatay, miseries, problema, anxiety. Di rin ito yung may inganga di aton permanente. Pag kita umabot na nagkada na kita glorified body, waray na ito na mga negative. Anxiety, kalagas, mga problema, the miseries of life. Okay? So so ganito ka dako nga kadaugan para haaton na ginhatag aton ng Dios pinaagi kan Jesus Christ. Yan ang mababasa natin, brothers and sisters, sa next verse, last verse na natin scripture passage. Nasa nga di, truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. May ada na naman another emphasis ni Jesus Christ or kamatuoran, partihan, salvation. Na may naging pakita na may ada panahon. Ganito nga panahon, gindeclare niya that this time is now. Dirito niya na 2,000 years ago pa. Buhi pa nakadi pa Jesus Christ sa kalibutan, buhi pa Apostle John, may itong panahon nga now. So, ini nga word or sentences na ginyakan ni Jesus Christ, an hour is coming and is now here, iyay ni ginyakan ha Samaritan woman. Nasa gidihan chapter 4, verse 23, han John, nasa gidihan Jesus Christ towards Samaritan woman. Mara naman kita ng istorya Samaritan woman, di ba? The hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. So ito nga panahon, gikakaistorya ni Jesus Christ, na may hour, may oras nga maabot nga, ngayon umabot na. Partihan ito ya, may true worshiper. Sino itong true worshiper dito na ginyayakan? The Samaritan woman. Okay? Ito yan. Di rin na kinahanglan. Ang kabaro kasi Samaritan woman, tinasirin ka mo ang pag-worship dito la Jerusalem. Kami liwat, nasi kami din ni. Pero ito nga, ginyak na niya ni Jesus Christ, gindeclare ni Jesus Christ, kung identification ng Samaritan woman, na ining nga Samaritan woman, is the true worshiper. Okay? Which is amo man ito yan nahaton. Amen? Sige ating pisapit, you are the true worshiper. Duda ka? Duda. So makikita natin, brothers and sisters, sa verse 25 han John, an hour is coming and is now here. So makikita natin na ito nga pagkagistorya niyan mga Hudyo, di rin man patay ang mga Hudyo ngaya ka istorya. Pero ito nga word nga dead, gingamit gyapon ito ha Ephesians chapter 2 verse 1. Amo gyap same word, same Greek word. Nasa nga Apostle Paul, you were dead in trespasses and sins. Ini nga verse ginpapahibaro ni Apostle Paul han kabutangan han spiritual life han mga magturo ha Ephesus. Now which is amo gyapon taton kabutangan dati. Nga dati we are spiritually dead. Okay? So yan na paano manininga kuan ini ng mga patay nakabati. Patay ka na nga nito, nakabati ka pa. Ano natabo? Amo gyapon ni nasa gidiha ang reason kay ano nakabati ang patay, verse 4 to 5, verses 4 to 5 in Ephesians chapter 2, but God, being rich in mercy, because of the great love that which He loved us, even, next verse, even we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved.
Karigsigon, ginbanhaw han Ginoo, gintaganan han Ginoo animo spiritual life. Amo nga reason na nakapatikan pulong nang tumuod ka han pulong han Dios. Kay because trabaho ito han Dios amay. Diri to tikang han imo kalagaringon abilidad. Diri ka sigon nga baltok ka, diri ka sigon nga na maaram ka, ikaw lang na kay amay ton rason kay ano ka nakaitindi diri. Ang rason na nagtututdoan pulungan Dios haaton na ang rason kay ano ang tawo na tuod nga namamati han pulong han Ginoo kay tungod trabaho ito ang Dios amay. Tikang ito niya kaluoy because He is rich in love and rich in mercy. So yan na, tikang nga natin scripture passage, brothers and sisters, the Lord Jesus told the unbelieving Jews na may adapt that there will come a time when those who are spiritually dead will hear His message and live. Okay? May that time. Yan ini nga word nga kuan nga ginyakan ni Jesus Christ, fulfillment ini or reality from the Old Testament pattern. Kaya dito Old Testament, may dito Ezekiel chapter 37 verses 1 to 14, pwede na niyan basahon, bari ko na naging butang kita kay for the sake of time. Ito nga Ezekiel chapter 37 verses 1 to 14, prophet Ezekiel, nagkaadayan vision. Gindarayahan by the Spirit of Yahweh, gindaraya ha valley. And dito ha valley, may daniya, nakita na mga dry bones. Dry bones, patay. Ngayon nito, tikang na ito na mga dry bones, pinaagihan pulong ni Yahweh, nagkaadahin life. Nagkaadahin unod, panit, kumbaga ito nga bones, kung hino man itada dida, nagkaadahin pagkabanhaw. So, hino ba din nagbasa ng Book of Ezekiel? Paray pa, ay ikaw, ako pala. Dito Book of Ezekiel, may na dito dry bones, okay? So, amo gyapon niya, gipapakita aton na kung Yahweh ha Old Testament, kay amo man dito the Lord, Yahweh. Kung Yahweh nakabanhawhan patay, tas nasa ring di Jesus Christ sa atong scripture passage, pinaagi kung hinong ang mga patay makabatingan niya boses, mababanhaw. Karigsigon, ginki-claim ni Jesus Christ ang title as Yahweh. Hiya ang Yahweh nga nagbanhaw ditohan mga dry bones, pinagyan vision dito ha Ezekiel. Okay? Si Jesus Christ ang Yahweh. Kaya nga ini nga Book of John, nasa nga mga Jew, before Abraham, I am. Iyan I am. Iyan Yahweh. Iyan ito nagpakita kan Moses. Iya gyapon ang Yahweh nga nagtalwas han mga Israelites dito ha Egypt. Okay? So, amin ito papakita ang divine nature ni Christ. Ngayon, makikita natin yun nga Book of John, may adagin buhat ni Jesus Christ na resurrection regarding kan Lazarus. Maaram na kita, Lazarus patay na. Pero ginbanhaw ni Jesus Christ. Amo gyapon nito ito nga natabo kan Lazarus na iya pagkabanhaw, pattern nito kung paano kita babanhawon na natin yung spiritual life. Okay? Kaya diri nga ni banhawon na natong spiritual life, diri kita magkakaadahin salvation. Ngayon, ang reason kaya ano kita magkakaadahin spiritual life, because of Jesus. May tutkuan niya. In addition gihapon, regarding naton scripture passage nga, the hour is coming and is now here, when the true worshiper, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who here will live. Ginpapasabot gyapon haton pattern gyapon han last day. Kung ano't matatabo han last day. Na ang last day magkakaadahin resurrection. Verse 25 and verses 28 to 29, unahan la ito, han John chapter 5. Nasa ni Jesus Christ, do not marvel at this, for an hour is coming. Ini what I word na now. Kay future event. When all who are in the tombs or patay physically will hear his voice and come out. Mababanhaw. Those who have done good to the resurrection of life,
and those who have done evil to the resurrection of judgment or punishment. So amin ni pattern ni niya, gimpapahibaro ato ni Jesus Christ kung ano matatabo on the last day. Brothers and sisters, as anatong scripture passage na nagyakan na, John chapter 5 verse 25, an hour is coming and is now here. Natuda ko nga iniya na diri ni aksidente kay ano ka nakabati han mensahe han Dios. Yan na mismo nga panahon magkakadahin spiritual resurrection. Okay? So yan na gindescribe han Bible na naton condition or kabutangan na naton spiritual life. Kabutangan han naton spiritual life patay. Karigsingon wari kita abilidad pagtalwasan natong kalagaringon kay patay manggod kita. And karigsingon gamit dead is under God's punishment, leading to hell. So tanan kita ikadtuha impyerno. Kay tungod amiton kabayaran ng sala. Pero maupay nala nga may ada kaluoy naton Dios. God is rich in mercy and grace. Ginpadara niya Jesus Christ para magkaada kitahin salvation. Kay diri man naton kaya talwason na naton kalagaringon kaya naton kabutangan patay man kita spiritually. Ngan ini nga salvation kinahanglan ni makarawat pinaagihin pagkaada hin pagtuo haiya. Obedience sa niya word or message or command or teaching. So yan na, kung diri ka pa maaram, kung matipakain ka, kung umabutan nimo adlawhan kamatayon, ang Bible nagpapahibaro aton, wari nga ni kita pagtuo kan Jesus Christ, impyerno kita. Complete separation from God. Kundi dito impyerno, wari dito grace, only His wrath, and ani mo ma-experience His suffering. But if you want to be saved, kung gusto mo matalwas, makaangkunin katalwasan, nasa ringan naton pulong, nasa ring Jesus Christ, you must put your trust in Jesus or believe in the gospel. Trust that only Jesus can save you and accept Him as your Lord and Savior. The Lord Jesus Christ declared to the unbelieving Jews that the way to receive eternal life is by believing His message. For in Him is life, a life that they needed since they were spiritually dead under sin. Amin at kinahanglan mga unbelieving Jew. Pero amin they suppress the truth. They reject Christ, they don't believe, they don't obey ang mga ginyayakan Jesus Christ. So naton last point, we must accept, marayo ni. We must accept that now is the time for salvation by believing in Jesus. Sarin ko pa kanina, diri ni aksidente, kaya ano kita, aniya na. Kung ikaw, diri ka pa sigurado, kung mamatay ka nga niyan, or yan na, kung diri ka pa sigurado, kung mapalangit ka, yan na nga panahon. Diba? Ihatagan ni mo kinabuhi ha Ginoo, pagdesisyon ikaw na pagkaada kang pagtuo, kinasing-kasing nga Ginoo. Kaya man tutduhan Biblia. Ang pamaagila, para ka makasulod, han ginhadian ng Diyos o ang langit, pinaagihin, pagkaadahin, hulos o tinuod nga pagtuo kan Jesus Christ. Diri pinagit imo, pagbuhat yung mga maupay nga buhat. Yan na, important brothers and sisters, makikita natin na naton Ginoo, Jesus Christ, sa Book of John, kung nagbasa na kita, Jesus Christ naghatag yung time and effort to declare the message of salvation or gospel. So, kita, disciple kita niya or followers, kinahanglan gyap natin maghatag yung time and effort to share, to declare this amazing message of salvation. Din man to our family, friends, relatives, and to others. So we are the disciples or followers of Jesus. As Jesus said in John chapter 4, verse 34,
Umabot na niya mga disciples kay kumadto pera town na merkado ang palitin pagkaon kay para pagkaon ni Jesus Christ. And napausera an era master naton Ginoo nakikipag-istorya sa Samaritan woman. So gino-offera na yan mga disciple, adi kaon na. So anya kan ni Jesus Christ, Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and accomplish to His work." So amin na niya food or satisfaction. Food nakakahatag ato nin satisfaction, kabusugan, di ba? So amin niya life din niya kalibutan as tawo, itiya pagkaon is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. And then as in Jesus Christ, do you not say, there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. So, may ada ng mga tao nga ready na mamati han pulong han Dios. Wari lang mga tao nga nakadto pagsumat haera. Okay? Next verse na sa nga didi, already the one who reaps is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. Next verse, for here the saying holds true, one sow and another reaps. And command last verse, 38, I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labor and you have entered into their labor. So ito nga natabo, sumatan na ang Samaritan woman, nahian Misaya, ang Samaritan woman tumuod, tapos ang Samaritan woman kumadto town, nagpasabot iya nga adi din ang Misaya, ang mga tao dito han town, umupod kumadto kan Jesus Christ. So brothers and sisters, amin ni an sugo ha aton han Ginoo din ha kalibutan. Naton usa na mga purpose din ha aton kinabuhi din ha kalibutan to do the will ha naton Master or naton Ginoo. And ang will ha naton Ginoo is mayada na mga iga-harvest, waray lang mga napakadto para pag-harvest. So, paghatag kita in time, pagsumat, hininga, maupay nga sumat, haton mga kakilala, kung hino man naton kakilala, sumatan naton hira. Kaya amin ito ang sugo han naton Ginoo, amin itaton panuyo itaton kinabuhi din niya kalibutan. Ang panuyo han naton kinabuhi din niya kalibutan is pagsumat han maupay nga sumat. Jesus declared that salvation comes by believing His message, which is the gospel. Through it, person will not come into judgment but has been set free from the power of death and brought into life. Ang atong big idea, the Lord Jesus revealed that those who possesses eternal life are those who believe in Him and in His word. And the time for salvation is now. Pag-share yan at gospel, sunod na la, pag di rin ako busy, pag da ako natakanak, pag tapos na ako pag-eskwela, pag sugad, damo la datong kondisyon. Pero nasa nga naton pulungan Dios ang panahon ng katalwasan, yan na. So correction, yan na dapat kita magtikang itaton pag sumat ha iba parte hini nga mensahehan katalwasan para sa ginbuhatan naton Ginoo. The word of Jesus. Let us pray. Dear Heavenly Father, salamat hanimo ginbuhat partihan katalwasan haamon. Salamat pagpahinumdum haamon pinagihan pulong nimo na namon panuyo din ha kalibutan. Pagtuman hanimo kaburuton, pinagi pagsumat partihan katalwasan. Pasailwa kami kung talagsa nangangalimot kami hito nga sugo. Pasailwa kami kung di rin namon natutuman hito nga sugo. Nagapapaubos kami ha imo nga buligan mo kami na tumanon ini nga sugo, tagaan mo kami kaaram, kaisog, kadasig, pagsumat hini nga maupay nga sumat para ibang nga tawo. Tungod amoy ni animo mando haamon din ha kalibutan. And maaram kami kung magtuman kami ni diri ni
waray saysay, kundi may din ni eternal value, may din ni eternal effect haamon. Ikaw lang angay dayawon, ikaw lang angay sundon kay ikaw ang labaw han Dios, ikaw ang tinuod nga hadi han mga hadi. Inampon naman ni hangaran ni Jesus. Amen.